the church, ang original word po doon, ecclesia. Ibig sabihin, called out, tinawag ng Panginoon. Sino yung tinawag ng Panginoon? Tayo. Kaya hindi po tayo ordinaryo. Kadalasan ginagamit natin ang salita, Kristiyano ako. Ngayon, aliwaliwanag. Yung Hudyo at yung mga Hamas na Muslim nag-aaway. Pero nandyan rin ang Kristiyano. Ang Hudyo ay Judaism, may Christianity, may Islam. Yan ngayon nasa tatlong sentro ng Middle East. No? Kung suriin natin ang relihiyon, yung pananampalataya po natin, alam po ninyo, malilito ang tao at lalong-lalo na tayo tumatanggap. Katulad namin, kaya ako naging pastor, nakilala sa Panginoon, tanggap ko yung narratives ng katuruan. Tanggap ko yung salita ng Bible na nasusulat. Pero mas mahalaga kasi natatanggap namin yung narrative. Kung tinuro ng pastor to, eto na rin bit-bit namin. Kaya kung ituturo rin namin sa iyo, bit-bit rin ninyo, kaya ingat kami ngayon. Kailangan ang itinuturo namin ayon sa orihinal na salita, biblical, historical, at archaeological pa nga na may mga ebidensya na nakikita ngayon. Dahil kung hindi po natin titignan yan, baka ang katuruan na nalalaman natin ay isang legend lamang. Ano ba legend sa Tagalog? Alamat lamang. Alamat dahil kwento lang. Pero kung ito ay mythological, ano mythological? Mythological. Ibig sabihin, yung nagkwento ay may nabasa at may nadiskubre na totoo, kaya nagiging mythological siya. Na may nagkikwento. Halimbawa, si Malakas at si Maganda. Naging mythological na yung alamat. Dahil may mga nag-iimbento nun, may gumagawa ng sulat, may historical. Pag sinabi naman historical, meron naman talaga naka-witness sa panahon na nagsusulat. Katulad ni Jesus Christ, hindi lamang siya biblical, hindi lamang siya historical, dahil meron pong mga Griego na nagsulat na naka-witness ang mga ugali ng mga tao sa kapanahunan. So dito sinasabi natin, nauuna sa lahat ang Panginoon. Hindi pwede uubra sa panahon ni Jesus. Nandun na rin ang mga Buddhist. Sa panahon ni Jesus, nandun rin may Chinese rin. Sa kabila naman, may African, may American, may European. Tapos pinili lamang si Jesus Christ sa Middle East. Bakit ganoon? Sapagkat siya lamang talaga na hinirang mula history hanggang sa kapanahon na natin na buo na totoo. Dahil iniingatan ng Panginoon ang nagbigay ng kaligtasan sa atin. Lalaban ang mga Muslim, lalaban ang mga Islam. Ipapakita ang Quran, sasabihin nga ng Islam, o ang Quran hindi nagbabago. Dahil yun lang ang kinagisnan nila. Hindi nagbabago ang Quran. Iisa lang ang Quran. Pero pag i-trace natin history, 26 magkakaiba ang Quran sa Syria, sa Middle East, sa Iraq, magkakaiba. At pag itinitrace pa po natin, yung mga kaibigan natin ng mga Islam, lalo sa Muslim, lalo na yung kapatid ko, Muslim ngayon, si Jeff. Hi Jeff, kung nakikinig siya. Ititrace natin si Muhammad. Si Muhammad dumating pagkatapos ilang 100 years after ni Jesus Christ. At nung dumating si Muhammad ng 700, kailan lumabas ang Quran na sinabi nila sinulat ni Muhammad? After 100 years na naman. Kaya ang sumulat sa Quran ay hindi si Muhammad. Trace po natin yan. Maraming mga historical na po dyan. So, babalik po tayo sa kahalagaan ni Kristo. Si Jesus Christ, hindi lamang sinasabi sa Biblia na siya'y nagkatawang tao, sinave tayo, napako sa krus ng... Ang mahalaga po sinasabi niya na siya'y nasa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya tayo na malakas ang loob lumakad.
okay na matigok ako ngayon. Bakit? Alam ko si Kristo at ang Espiritu ko ay nasa Kanya. Alam ko na ang kasalanan ko ay pinatawad na niya. Hindi pa ako pinanganak. Ano ang sabi doon? Pinatawad na niya ang kasalanan. Future. Nandun ako sa future. Sa panahon ko naman, nasaan si Kristo? Sa past. Pinatawad niya ako. At kung ngayon ko lang na-realize na sinasabi ni Jesus Christ na pinatawad ng kasalanan sa krus ng Kalbaryo, pinako na sa krus, that is present. Ganun po ang kapangyarihan ng ginawa ng ating Panginoon. So, sabi niya, that He may be the preeminence. No? Sa 2 Corinthians 12:13, pasok natin yun. Isingit natin sa Colossians. Susunod. For by one Spirit, we are all baptized in one body. Dahil sa isang Espiritu, Espiritu ng Diyos, ng Holy Spirit, ano sabi? Baptized into one body. Kung pwede ko lang gamitin ang expression ko noon, por Diyos, por Santo, mga kasama ko sa iglesia at na iba-ibang denominasyon, ang sinasabi, one Spirit, one body, bakit watak-watak? Ba't hindi niya kayang tanggapin? Minsan nagkaroon ng talakayan. Kine-question nila ang Seventh-day Adventist. Ang Seventh-day Adventist nananampalataya rin sa ating Panginoon. Ang Seventh-day Adventist, maganda ang katuruan nila, bagamat focus sila sa law, sa Old Covenant. Ipaglalaban talaga nila. Pero ano ang mahalaga ngayon sa akin? Sabi ko nga, mahalin natin sila sa pamamagitan ng pagmamahal ni Kristo. Because we are still, if we really understand there is a head, at tayo ay kasama sa katawan, dapat iisa tayo. Bakit nagiging watak-watak? Hindi one body. Kaya nga sinasabi dito, whether Jews or Greeks, ang mga Hudyo na hinirang o yung mga hindi hinirang, ano raw yun? Ang sabi dito, whether slave or free, yung mga alipin o yung mga hindi alipin dito, have all been made to drink one spirit. Ang salitang drink, one spirit. Bakit drink? Alam niyo ba na ito'y hinahambing sa ginawa ng Panginoon, hinahambing sa Holy Spirit, hinahambing na ang nararapat mabuhay sa atin. Ang tao kailangan ng tubig. Ang tubig ay ay pupunta sa lahat ng bahagi ng katawan natin. So yung spiritual at physical, ipinapakita po dito, ay kailangan maihambing natin halos magkasama, yun ang ibig sabihin na yung karunungan, katotohanan ay dapat nasa atin, spiritual at physical. Bakit tubig? Alam nyo ba na 70%, 70 ba o 90? 70% tayo ay tubig. Kung kailangan inumin natin yung tubig, spiritual na tubig, o yung salita ng Panginoon, yung spiritual na bagay, kailangan 70% ng katawan natin yaan namumuhay. Ibig sabihin lamang, si Kristo sa buhay po natin ay 70% sa buhay po natin. Noon, ang lumang tradisyon, pag nagtuturo kami, ang dami namin gustong mangyari. Yung discipleship program para magiging busy sa church, tumunod sa ministry. Pero nawawala po na yung Kristo sentro, yung sentro ni Kristo. Kaya po, kayo, mga bata pa, pag maunawaan ninyo ang Kristo sa buhay ninyo, kami tiwala na. Kami ni Pastor Jay, sige lang, sasabihin lang namin ang salita. Kami ay magtatanim lang ng salita. Sapagkat ang Panginoon naman ang nagpapalago. We plant, but it is Christ who make us grow. Paano tayo mag-grow? Ang sabi nga, grow in the grace and the knowledge of Christ. Kaya, Kristo pa rin po tayo. So, have all been made to drink one spirit. Kaya, isang spirito lang tayo sa katawan ng Panginoon. Maski yung mga iba dyan, kaya nagkakaiba ang katawan sapagkat ang kamay, hindi siya nagko-connect sa ulo para magiging one spirit. Nagko-connect siya sa sarili niya. At kukonek rin siya sa kapwa niya.
Baptist siya, Baptist rin. O di sila lang magkoconnect. Dahil lahat yan dapat nagkoconnect sa isang ulo, which is the head, ang ating Panginoong Hesus. Or else wala mangyari. Alam nyo, itong bagay, mahirap nga banggitin, alam ng ibang relihiyon. Kaya makita mo, pag sila'y nagsasama, may brotherhood, magsama-sama yan. Pag nagsasama-sama yan, lalaban sila. Dahil alam nila, pwede silang magiging isa. Hindi sila watak-watak pagdating dyan. Bagamat, kinuha nila yung prinsipyo na yun ay prinsipyo ng Panginoon. To be one body, one spirit, one faith. So tayo po, kung may kilala kayong Baptist, Pentecostal, pakinggan na lang ninyo yung ibang gusto nila. Pero mahalaga, makita ninyo ang Kristo sa buhay ninyo na nagsasalita sa isa ring nilalang na ginawa kawangis ng Diyos. Matuto tayong mahalin ang bawat isa, ang bawat kapwa. Ang gera ngayon sa Israel at sa Hamas ay matindi. Pinapakita lang sa atin na may kumukontra talaga sa Panginoon, may kumukontra talaga sa kabutihan. Sapagkat kung titignan natin ang Hamas, talagang nagsoso ng terror sila at evil talaga ang ginawa nila. Pero kung mauunawaan nila ang tunay na Kristo, ang tunay na Savior, tunay na kaligtasan, katulad sa mga nangyayari ngayon, marami kayang Muslim ngayon na nakakakilala sa Panginoon at sumusunod. Nakatago lang sila sa Saudi Arabia, sa ibang lugar. Tatago sila kasi iba ang nasa paligid nila, iba ang rule sa kanila. Talagang papatayin sila. Ganun kasi kinagisna nila ang katuruan, no? Na infidel lahat ang mga hindi Islam. Ito po yun ang isang problema. So, we Christian, we should be living in Christ buo. 70% na tubig, ika nga, tayo, ay maunawaan natin para balansing-balanse, leaning tayo sa ating Panginoon kung ano si Kristo sa buhay po natin. Dahil, pag nag-operate po tayo sa 5 senses, ayan na, nawawala na po tayo sa hulog. Napupunta na tayo kung ano nakikita, kung ano nararamdaman sa kasalukuyan. Yung spiritual na bagay, nawawala na isasantabi na. So mahalaga, we have to be, wala pa? Ikaw nakalimutan mo yata. We have to be in Christ. Malapit na. We have to be in Christ. Okay? So, Ephesians 1:22-23. Next slide, please. Ang sabi po dito, He put all things under His feet. So, sino ngayon? Sino ngayon ang may authority? Si Jesus Christ. Alam nyo, anong ibig sabihin under His feet? Parang nakaupo. Alam mo, sa kapanahonan po nila, lalo na yung mga hari, uupo yan sa kanilang trono, pero may footstool yan, nasa paa. Ibig sabihin, hawak niya, full authority, relax siya, nasa kanya. Under His feet, and gave Him to be the head of all things. Yan ang ginawa ng Diyos para sa ating Panginoon. He is the head of all things, okay? To the church. Dito binabanggit po ang church. Ang church po dito, kung hindi ko pa napaliwanagan, ay hindi yung building. No? Kadalasan ngayon, pupunta ka sa church, yung pala pupunta ka sa building ng church. Ang church, yung sabi ko nga, ecclesia, yung the called out, tayo po yun, mga buhay. Tayo po yun. Spiritually, ang head ay ang ating Panginoon, but we are the body, we are the church. Meron po tayong building kung saan nagko-congregate tayo, kaya tinatawag ng church. Kinagisnan natin na ito ang church. Pero dagdagan natin yan, church building. Because we are the church. Sapagkat, maski sa labas pa tayo, bahagi tayo ng church. Sa labas tayo ay Kristiyano, nasa church pa rin tayo. Higit sa lahat, we are the temple of the Holy Spirit. Ang Diyos na nanahan sa atin. And Colossians says, He is Christ in you, the hope of glory. So, ang sabi dito, which is His body, the fullness of Him, ito na, ang kapuspusan ng Diyos. Ibig sabihin, wala na tayong ibang hahanapin pa. Sa totoo lang, ang dami ngayon, nag-aantay ang end times, pagdating na ni Kristo, second coming. Ako,
Kami ni Pastor Jay, ano sinasabi natin? Alin ang mahalaga? Aantayin mo darating ang Panginoon